Ngayon, matatapos na rin yung kanilang kontrata. Ito yung masakit. Hindi na raw sila i-renew ngayon. Naghahanap-hanap daw sila ng trabaho. Hindi raw sila makahanap kasi ang ano nila raw, ang kanilang work permit close work permit. Doon. Ano naman, no? One wheel na naman, no? Makulit, no? Hindi ka pa rin nadadala, Brandon boy, ha? Makulit ka, ha? Gusto mo na naman yatang may aksidente, ha? Hindi, ano na lang tayo, ingat na lang tayo. Saka lagi mong titignan yung daanan. Tulad yan, nagpo-vlog ka, tapos titingin sa camera. Yan ang problema. Pero maganda rito sa one wheel. Nakita niyo na ba itong one wheel? Yan, yan. Yan. Yan yung one wheel. Kita nyo? Ano yan, walang remote. Yung ginagamit ko ng mga longboard. May ano yun, may remote pa yun. Hawak mo remote. Nalimutan ko yung drone ko. Bibit-bitin ko sana yung drone ko. Maghahanap sana ako ng ano yun, ng papaliparan na drone eh. Shit! Naka-charge pa naman yun. Tapos ang gaganda ng mga ano ngayon, no? Yung mga bagong ano. Akin kasi yung DJI na ano ko, DJI Mini 5 na ngayon. Isipin mo yun, 5 na. Yung sa akin, ano pa lang yun, 3. Tapos itong ano, yung Insta360, di ba 5 na rin yun? X5. Yung akin, ano pa rin, X3. Hindi ko na iniisip na palitan. Hindi ko naman, ganun lang din naman. Hindi naman ganun kalaki yung leap ng ano niya, ng para i-upgrade. Kaya okay lang muna ako dito sa mga to. Ito namang ano ko, camera na gamit ko. Itong gamit ko, DJI Pocket 3. Pero hindi ko rin naman to balak palitan sana. Dati gamit ko, yung mga unang vlog ko dito, yung Pocket 2. Kaya ako naman pinilitan kasi nawala ng misis ko. Sa Japan, naiwan niya. Pero ang hindi naman nakakahinayang yung camera, ang nakakahinayang yung laman ng camera. Kasi puta, na ano sila, yung gala-gala doon ng Japan eh. Kasi first time sa Japan, mga ganyan. Tapos, wala na, hindi na na-recover. Dami ko na sinabi kagad, nakaka 4 minutes na eh. Tapos nga pala, nung Saturday, umattend din pala kami sa sa binyag ng aking inaanak dito sa sa Canada. Binyag ni KD. Ano 'yun? Anak ni Marlon D. Alam mo naman dito sa mga tropa eh. Shout out kay KD. Maganda nga yung ano na yun eh, yung gala, yung binyag namin na yun eh. Kasi parang first time uli na alam mo yun, nakumpleto yung namin, yung batch namin. Ang dami namin. Nagkakamustahan, ganyan. Hindi na rin kasi lagi nagsasama sa amin. Yung mga nag-iinom na lang yun, yung mga nagkikita-kita. Tapos ang handaan si kay Kuya J Tads. Shout out kay Kuya J. Pagka yung sa mga nandito sa ano ba to? Yung mga nandito sa Brandon, yung mga nasa Nipawa or basta yung mga malapit sa sa Brandon. Ano niya lang, kung gusto niyo ng mga Filipino cuisine, mga authentic na Filipino food, pwede niyo kontakin si Kuya J. J Tads. Magkakaroon na siya ng pwesto rito. Opening soon. Bibisitahin natin yung para i-vlog natin. Masarap yung mga niya, yung mga sa kanya ako madalas bumibili, mga pulutan ko, mga lechon, yung mga ganyan, sarap niya. Ang haba na naman na itong video ko na to ay kaya napuputol yung sa mga nanonood sa akin kasi sobrang daldal ko sa simula eh. Tapos yung mismong issue nasa dulo. O nga, yung gusto ko namang lang sa inyo, i-marites na naman. Marites na naman Ano yan, ano ba to? Kaibigan ng kaibigan natin. Siyempre, ayokong pangalanan kasi baka sabihin, minarites na nga lang sa'yo. Minarites mo pa sa mga viewers mo. Ito yung madalas na nangyayari ngayon sa mga temporary foreign workers natin, lalo na kapag yung kanilang mga trabaho wala sila sa field ng in-demand, yung parang merong mga PR pathway. Itong mga to, galing pa sila sa Middle East. Ang trabaho nila nasa food industry. Hindi ko na lang sasabihin kung anong company. Katunog siya ng Wakdo. Yan, katunog siya ng Wakdo. Ayoko na lang sabihin kung anong
Doon daw, sa tinatrabaho nila sa Middle East, yun din naman daw ang trabaho nila. Manager daw siya doon. Kasama niya pala yung ano niya, yung husband niya saka yung ano, yung kanyang isang anak. Ang maganda raw doon sa Middle East kapag ikaw nagtatrabaho sa company na yun, tapos merong ano, ikaw manager pa. Marami raw ano benefits. Kahit ano lang yun wakdo lang yun. Hindi siya yung ano, 'di ba sa atin sa Pilipinas, walang kwenta yung mga benefits no. Pero hindi ko alam correct me if I'm wrong sa mga viewers ko na nagtatrabaho sa wakdo sa Pilipinas. Ano bang mga benefits kapag ikaw naging regular at ikaw manager? Kasi syempre sa level lang ng service crew ang alam ko Kung hindi nyo alam, ako dating service crew ng Jollibee, kalaban ng wakdo. Hindi sinabi pero yun na rin Tapos yun nga, sabi niya yung doon sa Middle East, mga benefits ng ano ng mga empleyado daw doon maganda. Kunyari na kasama mo yung pamilya mo doon sa Middle East, meron pinag-aaral daw ng company yung anak mo. Kung ano yung kailangan ng anak mo na pag-aaral, raw yun, binibigay ni company. Sipin mo yun. Ewan ko kung ginagawa yun sa Pilipinas or dito na wakdo pero dun daw sa sa Middle East ganun. Tapos meron daw silang pabahay, basta maraming benepisyo. Ngayon ang pinaka naging problema niya lang daw, kaya sila umalis sa sa Middle East, yung yung hindi sila mape-permanent resident. Yun yung naging parang hatak na nila na pumunta rito sa Canada. Di ba alam niyo naman dito pagka sa Canada, yun ang habol permanent residency. Kaya nag-apply na ngayon sila sa sa papunta rito sa Canada as rin yung mga food service din. Ang napasukan nga nila, pareho rin, wakdo din. Sila, pagpunta nila dito, hindi na nila sinama raw yung anak nila. Inuwi mo daw nila sa Pilipinas. Ngayon sila muna yung tumuloy dito as pareho silang temporary foreign worker. At that time daw, okay pa raw. Kasi renew lang ng ng contract, renew lang ng work permit, na-approve daw kaagad. Di ba ngayon ang problema hinigpitan na pagka yung mga tungkol sa mga ganyang sa mga ganyang trabaho. Kasi ang hanap na lang ni Canada yung mga in-demand na trabaho tulad ng mga yung mga butchery, yung mga healthcare, di ba yung mga ganyan. Tagal na yun sinasabi ko na sa inyo ulit. Tapos ngayon matatapos na rin yung kanilang kontrata. Ito yung masakit, hindi na raw sila i-renew ngayon. Naghahanap-hanap daw sila ng trabaho, hindi raw sila makahanap kasi ang kanilang work permit close work permit. Yun lang yun talagang pwede nilang pasukan. Hindi raw sila sabi ko sa kakilala ko na nagkikwento nito, ipakausap sa akin baka makatulong ako. Kasi pwede naman silang mag-apply ng open work permit, di ba? Kasi yung mga kasama ko rito, nakakuha sila ng open work permit Nandito na naman ako sa libing. Talagang dito yung paborito kong ikutan Dito kasi maganda, nakakaikot ka ng alam mo yung wala kang iintindihan na mababangga mo ganyan, saka maganda yung daan. Yun nga lang, maraming nanonood sa'yo ng mga puntod. Pero yun nga, baka pwede namang mag-open work permit. Ngayon, pagka nakapag-open work permit ka na, pwede ka na mag-apply ng kahit Sabi ko, tinatanong ko nga yung kasama ko, bang experience nun nung ganun lang din daw yung work. Matagal na pala raw sila nagtatrabaho sa Middle East na doon sa company na yun. Ngayon, yung experience nila raw hindi sapat para maghanap ng ibang trabaho. Pero dito naman, pagka nakakuha ka ng ng open work permit, kahit naman wala kang experience, ka pa rin, makukuha ka pa rin na trabaho. Sabi kasi nila, mahirap daw maghanap ng trabaho. Hindi naman, lang talaga, tatagan lang ng loob. Saka kung dapat di ka mapili, yun yung number 1. Kasi pag naging mapili ka sa trabaho, wala ka talaga makukuha. Kaya yung ginawa niya, ang kanilang plan B raw ngayon, kung hindi raw sila makakuha ng work permit, ang plan B raw nila ngayon, ang ginagawa nila, trabaho ng trabaho, overtime ng overtime, para mag-ipon na lang. So kung dumating na raw sa point na hindi na sila na-renew,
uuwi na sila, at least kahit papaano, marami silang ipon, di ba? Ganun na lang talaga. Karamihan din ng mga kakilala ko na hindi nakakuha ng mga na-renew yung mga work permit. Ganun ang plano. Dapat talaga lagi kang merong savings, lagi kang merong ipon. Ang problema kasi pag ganyan, alam mo naman ang buhay, di ba? Kung ano yung pinaplano mo, yun yung matutupad, masusunod. Hindi ganun ang buhay. Ang mahirap nun, kapag ikaw yung thinking mo ganun na, yung plano ko matutuloy to, matutupad to lahat. Tapos magkaroon ng problema, magkaroon ng aberya. Hindi mo alam kung paano magsimula, hindi mo alam. Dapat lagi kang mayroong plan A, plan B, plan C sa mga plano mo. Akala mo naman talaga makapag-advise, no? Pero ganun. Kababayan natin na nandito na nagtatrabaho sa, hindi ko sinasabi kung basta ang katunog niya na company sa Wakdo. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan pa sila dito magtatrabaho, pero ang sinasabi ng kasama natin na nagbalita sa akin nito, tuloy-tuloy lang daw sila magtrabaho, nag-iipon, no? Hindi lang, wala naman tayong ibang marites sa inyo. Saka ang maganda nun, at least kahit pa paano, yung kanilang anak hindi na nila sinama rito, kasi another problema na naman yun. Kasi pag kunyari lumipat na sila dito, nakasama nila yung anak nila, syempre di ba parang mapapalagay na rin yung anak mo rito, dito na mag-aaral, mga ganyan. O at least pag uwi nila doon, start over. Lahat ng mga mangyayari sa iyong masama, titignan mo lang siya ng ibang perspektibo para hindi ka ma-depress, kasi yan ang pinaka problema, ma-depress, ma-stress. Iisipin mo lahat ng nangyayaring to may dahilan. Alam mo talaga yun, alam mo, daming alam sa buhay yun. Sige na, para naman meron tayong magandang video ngayong araw na to. Maraming tao ngayon dito sa cemetery. Ano meron? May magpa-party ba? Sige na, like, share, subscribe, yung mga ganap. Sige na, paalam.